Hi guys! Welcome back to my channel, or welcome kung bago ko pa lang dito sa channel ko. So, my name is Merideth and I am a full-time freelancer. So, for today's video guys, today is Tuesday and ayun, gumagawa lang ako ng yung regular work ko. Actually, lately, nag-uumpisa ako ng mas maaga kasi napapansin ko na pag maaga akong nag-work or nag-i-import yung task, medyo marami kasi akong task lately. So, ang ginagawa ko yung pag-i-import ng listing from eBay to List Perfectly tuwing umaga kasi siguro mas malakas yung internet pag umaga dahil yung anak ko nga nasa school, so konti lang yung gumagamit or ako lang yung gumagamit ng internet namin. So kahit papano medyo malakas yung internet. Mas marami akong nai-import pag ganitong umaga. Ngayon, mga 11 AM na. Pero nakapag-work na ako ng mga 3 hours. Nakapag-import na ako ng mga almost 600 items. Ayun guys, natutuwa lang din ako kasi lately, medyo nag-i-improve na yung isang store namin. Diba, dun sa last vlog ko, medyo konti pa nga lang yung sales namin dun sa isang store. And ngayon, kahit papaano medyo na may nadadagdag na sales. Pero ayun, hindi pa rin yun yung ini-expect namin ng client ko na sales. So, medyo mataas yung expectation namin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-list namin ng mga products. Yung everyday na engagement sa mga sellers or dun sa Poshmark. So, ayun, ginagawa ko yun every day. So, naglalaan talaga ako ng oras like every morning ng mga 30 to 40 minutes para mag-engage dun sa application or dun sa website sa Poshmark specifically. So ayun, and sabi nga ng client ko sa akin, for the next I think few weeks magi-start na ulit kami dun sa isang selling platform naman, which is yung Mercari. Actually, first time ko lang din tong gagawin, yung Mercari. Never ko pa siyang na-try kasi nga dati yung Mercari hindi siya available dito sa Philippines. Kahit yung website, hindi mo siya ma-access. Pero ngayon, nakikita ko na yung mga listing sa Mercari pero hindi pa ako nakakapag-login gamit yung account ng client ko. So, nung mga nakaraan, medyo dun kami na stress ng konti kasi maraming beses na kaming nag-try. Akala ko din kasi pwede na kasi nga since na-open ko na or nabubuksan ko na yung website and nakikita ko na yung mga listings. Akala ko makakapag-login ako gamit yung account ng client ko pero hindi pa rin pala. So, available lang siya sa US. And ayun, kailangan namin gumamit dito ng VPN. So, kung maglilist kami dun sa Mercari, so gagamit kami ng VPN. And first time ko yun gagawin, yung paglilist dun sa Mercari and yung paggamit ng VPN. Kasi dito nga dun sa client ko, hindi naman kami gumagamit ng VPN kasi nakapag-login naman ako sa eBay ng okay, wala namang problema. Pero ayun, so ayun guys, i-update ko kayo dun sa Mercari. And wala din akong nakikita dito sa YouTube. Actually, nung mga nakaraan, halos ang tagal ko na ding nagre-research kung merong mga VA or freelancer na gumagawa ng content about sa Mercari, kung paano sila nagla-login, ganun. Pero wala akong makita. And sabi ng client ko, tinanong din niya yung ibang VA na kakilala niya. And sabi nga, is yung VPN nga lang yung ginagamit nila para makapag-access doon sa website. So, ayun, itatry namin doon ng client ko. Although, sabi ng client ko, parang doon sa mga nakapanood niyang video, parang hindi ganun ka ganda yung feedback nung Mercari. Parang mas okay siya pag mga vintage items or yung mga product na parang pang collectibles, yung mga collectibles product. So, parang mas okay yung website doon. Parang hindi siya masyado sa clothing. Pero, pag naglilist ako ng items tapos nagre-research ako sa Google, meron mga lumalabas na same product na nililist namin na meron na sa Mercari. So sabi ko,
parang hindi naman para lang siya dun sa mga vintage stuff kasi yung mga clothing nga na nililist ko is nakikita ko din dun sa Mercari. Kaya sabi nung client ko, i-try nga namin. Wala nang masama kasi nga, ngayon, since meron nga kaming list perfectly, so pwede kaming mag-try dun sa mga iba't ibang selling platform. So, ayun, yung next namin na itatry is yung Mercari. Actually, marami pa. Sobrang daming mga selling platform na pwede mong itry pag meron kang list perfectly. Kasi halos lahat pwede kang makapag-cross-post dun sa ibang mga selling platform. So, yun ang kagandahan pag meron kang tools. Actually, dati, matagal na rin namin gusto nung client ko na na itry yung list perfectly kasi nga sabi ko, kung gusto nga niya na expand ng business or mag-try ng ibang selling platform, mas maganda talaga pag meron kang tools na ginagamit na para sa pag-list kasi nga matrabaho talaga pag manual. Medyo time consuming talaga pag manual mo siyang gagawin. Although kahit copy-paste, pero yung syempre ida-download mo pa yung photos tapos i-upload mo dun sa website, so medyo matrabaho siya or time consuming kasi mag-download ka pa ng mag-download tapos mag-upload ka pa dun sa It seems meron nga kaming ginagamit na tools, hindi mo na kailangan i-save yung mga ibang pictures kasi nandun na nga sa tools. So pag in-import mo siya dun sa list perfectly, tapos kin-cross-post mo siya dun sa ibang selling platform, ando na, konti na lang yung lalagyan mong mga specific or information para, so halos lahat ng information nandun na sa list perfectly. So malilipat na yun dun sa selling platform kung saan nyo gusto. So ayun, kunyari sa Poshmark madali lang kasi ang lalagyan mo lang is yung categories, tapos kung kailangan mo i-edit yung price, so yun lang yung kailangan mong i-check. Halos lahat ng information nandun na, ma-upload na doon sa listing. Kaya sabi ko sa client ko, mas mabilis talaga kasi dati pag naglilist ako sa list perfect sa Poshmark ng manual, parang mga 10 a day ganun, 10 to 20 a day lang. Pero ngayon minsan nakakapag-list ako pag yung maglilist lang talaga ako sa Poshmark, minsan nakakapag-list ako ng halos 400 items sa isang araw. Mga ilang sa working dun sa loob ng 8 hours na yon, so nakakapag-list ako ng ganun kadami. Pero kung regular lang, parang hindi kakayanin na ganun kadami. Kaya sabi ko, actually dati tinatanong din ako ng client ko kung ano yung benefits na makukuha namin dun sa list perfectly. Kasi nga kinukonvince ko nga siya dati na gumamit nga kami ng tools. Kung gusto namin ilipat dun sa or mag-try sa ibang selling platform. And sabi ko sa kanya, manood siya ng mga reseller na nagbebenta sa eBay, nagbebenta sa ibang platform para magkaroon siya ng idea. Kasi minsan, ina-explain ko sa kanya, pero sabi ko para siya mismo yung makapanood ng video, and alam mo yun, parang feeling ko mas maiintindihan niya yung sinasabi ko. Although nagkakaintindihan naman kami, pero alam mo yun, mas maganda pa rin talaga kung siya mismo yung makakapanood ng mga video. And ayun, nanood siya ng mga videos, and yun nga, sinabi niya nga sa akin na okay, sige, i-try na natin since nahit naman na namin yung goal namin na 18,000 listings. Sabi niya, since nahit na namin yung goal namin, so ngayon, time na para mag-try naman sa ibang selling platform. So ayun, hopefully maging successful yung yung business niya, kasi syempre pag naging successful yung business ni client, benefit din sa atin yun kasi kahit pa paano nakaka-earn ako ng percentage doon sa kinikita ng client ko. So ayun guys, ngayon nag-work ako. Actually, pag nag-i-import ako sa List Perfectly, from eBay to List Perfectly, hindi ko magamit yung computer. So, aantayin ko siya kasi minsan nag-i-stop siya. Actually, napapansin ko nga, pag mga around 1 PM hanggang hapon,
pag nag-i-import ako, sobrang parang nag-i-stop siya ng mga 20, 30, hindi niya kakayanin yung paglalagpas ka na ng 40 items. Kaya binabantayan ko talaga siya, and hindi mo pwedeng galawin or alam mo yun, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang task mo, not unless na meron kang isa pang computer or dalawa yung computer mo. So pwede mo siyang gawin. Habang nag-i-import ka dun sa isa computer mo, dun sa isa naman gumagawa ka ng ibang task. So ayun, kaya ang ginagawa ko minsan sa laptop ako nag-list sa Poshmark, pero medyo mabagal kasi maliit lang yung screen. So gusto ko kasi pag nag-import ako from List Perfectly to Poshmark, mag-o-open din yun ng maraming tabs. So gusto ko sa malaking screen, kasi nga pag 'di ba sobrang liliit pag maliit lang yung screen, tapos 20 tabs yung naka-open. So ayun, kaya inaantay ko yung ngayon ang ginagawa ko, mga 4 hours akong mag-i-import from eBay to List Perfectly. Tapos after yung 4 hours ko, either magda-draft ako ng listing sa eBay or magli-list ako sa Poshmark. So ganun yung ginagawa ko, and yun din yung usapan namin ng client ko, para kahit paano meron kaming natatapos sa List Perfectly, meron din kami nagagawa sa eBay, and meron din kami nagagawa sa Poshmark. So ayun, yun lang muna guys. And ngayon, after ko dito, mag-i-stop lang ako kasi magpapamassage naman ako, kasi almost 3 weeks na yata akong hindi nakakapagpamassage. Dapat nung day off ko, kaya lang sobrang daming tao nung pumunta kami nung Sunday sa SM. So ayun, ngayon is since Tuesday, so hindi ganun kadami yung tao. So ngayon ako magpapamassage, and sakto lang din kasi magpo 4 hours na ako nag-work ngayon, and later pag uwi namin galing sa SM, yung another 4 hours ko naman. So ayun guys, kailangan lang din talaga natin i-manage yung time, and feeling ko lately medyo unti-unti ko nang na-manage yung oras, and natatapos ako ng work ng mas maaga. Dati kasi parang nagagahol ako sa oras kasi alam nyo na pag nasa bahay ka, maraming distractions. So ayun, pero ngayon feeling ko medyo nabibuild ko na yung disiplina ng dati talaga, ewan ko, parang sobrang hirap guys, grabe. Ang hirap i-manage, ang daming distraction pag nasa bahay ka. And ang ginagawa ko lately, yung cellphone ko, turn off ko yung wifi, tapos or minsan hindi ko talaga nilalagay sa table ko. So ayun, ngayon wala sa akin yung cellphone ko, tinatabi ko talaga para hindi ako, alam mo yun, minsan kasi pag nasa harapan ko yung cellphone ko, parang, alam mo yun, parang maya-maya titignan mo kahit wala namang notification. Actually, naka-off lahat ng notification ko eh. Pero hindi ko mapigilan na kunin yung cellphone tapos magbabrowse. Tapos minsan hindi mo namamalayan, tumatakbo na pala yung oras. Alam mo yun. So, pero ngayon, feeling ko naman, medyo nabibuild ko na yung disiplina na gano'n, na hindi ko na masyadong nahawakan yung cellphone ko, hindi na ako masyadong nagbabrowse sa reels. So ayun lang guys. So ayan lang muna for today's video guys, and gusto ko talagang ma-update lagi or makapaggawa ng vlog dito sa YouTube channel ko, kasi para mas magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba yung, alam mo yun, yung reality ng work from home. And ayun, nahiya lang talaga akong mag-vlog sa labas, kasi nga yung ewan ko, parang medyo nakakahiya dito sa atin mag-vlog, kasi parang pagtitinginan ka ng mga tao. Kaya ayun, dito lang muna ako sa bahay. Ayun guys. So yan lang muna for today's video guys. Don't forget to subscribe to my channel. Kung meron kayong tanong about dun sa List Perfectly, and kung meron kayong client na ganito yung gamit, meron kayong tanong, ayan, mag-comment lang kayo guys, and ayun guys. See you in my next vlog. Bye!